Ayan. Nakita niyo yung ating dalawang aso. Yung kanilang buntot. Tinanggalan ko. Kasi parang mas gusto ko yung walang buntot. Pero matagal na yan. Maayos na. Laki na oh. Tumatahol na ito mga farmers. Meron pa rin mga pasaway na manok katulad dito oh. Mayroon mga lumilipad dito sa loob. Siguro kailangan natin maglagay ng net. Mayroon pa akong isang net na 100 meter. Hindi ko pa ginagamit. Mga ka-farmers, sinasanay ko sila dito na dito magpakain sa puno ng kawayan. Kasi dito, mas maganda, lalo na paghapon, mas malilim. At saka, yung purpose ko, pag umulan, hindi masyado dito maputik kasi medyo mas mataas ito dito ng konti. Doon sa ating harapan ng triangle house, hindi na ako magpapakain doon. Dahil pag umulan, lalo na pag sunod-sunod na ulan mga ka-farmers, tapos doon tayo magpapakain, magiging maputik, madumi. So ang gusto ko dito sa ilalim, ito po yung aking lilinisan at dito na tayo maglalagay ng pakainan. At napansin ko mga ka-farmers, pag once na dito tayo magpapakain lagi, yung mga damo na inaapak-apakan, natutukan ng mga alaga natin ay hindi na tumutubo at nagiging malinis mga ka-farmers. Dahil sa kanilang pagtuka at pagtakbuhan nila dito. Yun, dito sa ilalim. Maganda dito. Malilim. Malaking tulong din yung kawayan. Tama yung ating ibang ka-farmers na nagsasabi, huwag putulin, huwag sunugin yung ating papaya dahil malaking tulong ho yan at maganda. Kahit sa view mga ka-farmers, napakaganda. Dito pa. Ito pa yung isang native oh, mahabol. Katulad yan. Pag nilisan ko yan dito, susunod doon. Pero babalikan nila yan, yung mga tira-tira na iniwan nila na pagkain, kakaskasin nila ng kakaskasin, tapos yung po yung magpapalinis or matatanggal yung damo. Hindi na masyadong tutubo dahil sa pagkaskas nila sa lupa. Hahanapin nila yung ibang pagkain. Meron pa kasi mga natitira yan. Ito, ang kahoy na yan mga ka-farmers, mayroon akong isa. Ang kahoy na yan, pag pinutol mo, walang piyansa yan. Pag nahuli ka ng DNR, nagbabawal ho yan. Farmers, pagpasok ko dito sa ating mga alaga, mayroong isang iwan ko kung predator o ito. Ito ay tikarol kung tawagin. Ayan, sumagi. Buhay pa. Tikarol mga ka-farmers. Ayan o, doon sa harapan nakikita niyo yan. Pumampatay yan ng sisiw mga ka-farmers. Ganyan lang ka-late yan pero matindi yan. Ayan po kasi yung mga sisiw oh. Ayan, tapang yung ibon na yan. Tikarol. Hindi kang mamatumba. Ayan oh. Sabi ko, hindi na makatakas. Ito siguro yung hinahunting niya. Ayan yung ating mga maliliit na sisiw. Ano? Sumabit ka?
Ha? Ano ba ang tawag sa inyo nito na ibon? Tikarol kung tawagin sa amin. So sobrang busy ko sa tikarol na yan. Yung ating mga native na manok, nag-iitulyukan din. Sala, kaya mo na. Lumalaban pa eh. Talagang pumulupot dito sa mahirap matanggal. Saka na yan. Papakain muna ako ng Peking duck. Tikarol, anong nangyayari sa Tikarol? Ga, sakit pala ha. Tinutulungan na kita eh. Gusto mo pang lumaban. Talim pala ng tuka, kaya pala kayang tumira ng sisiw. Parang napakahirap naman ito. Pero yung mga ganitong mga pangyayari hindi sinasadya, ibon na ganito, yung mga matatanda sa una ginagawang saot. Ano ba yung saot? Ayun ang bahala dyan kung anong saot, ibig sabihin ng saot. Grabe mga kaparmas, tinatanggalan ng kuko, tinatanggalan ng balahibo, binabalot ng foil, tapos sa tatari magsasabong kasi mananalo daw. Iwan ko kung totoo yan. Napakahirap. Grabe oh. Ang tinidang pagka tayo magagawa nito kundi tanggalan ng tali. Oops. Sinira mo pa yung aking net. Balak mong patayin yung aking sisiyo, no? Ngayon, papakain kita sa uwak. Gusto mo? Favorite pa naman ng uwak ang atay ng tikarol. Gusto mo? Pakain kita sa uwak. Oops, yun na. Ano, hinang-hina ka na. Malaban pa. Huwag na. Ayan yung humuhuni na yon. Ito yun, tikarol. Dexter, parang malungkot si Dexter ah. Ano, dahil wala ka ng itlog. Lumalaban ah. Grabe yung tuka niya. Pagkahaba. Isa din itong predators. Pak. Pak. Ito wak. Ano? Gusto mo kasama dyan? Iwan ko kung sino ang magwawagi dito. Sa tingin ko alanganin si Carol. Kasi paa pa lang ni uwak. Napakatalas yung kuko. Pero alam niyo ba na yung uwak talo ng git-git. Matibay yung git-git. Matapang yun kahit napakaliit. Pak. Pak. May lap pa sobra.
Wala. Pak. Kahapon nilabas ko yan, hinawakan ko para masanay na palaging hinahawakan. Gusto ko kang paliguan para pumuti. Pak. Pak. Ito yung kulungan ni Tikarol pag samantagal. Ito ka muna dahil ang papakain pa ko ng baboy. Social, di ba? Nakaglas pa. Diyan ka muna. Huwag malikot. Matulog muna. Relax. Mamaya gagawin kita ng kulungan. Budget meal na naman. May magreklamo na naman ng isang alams na. Bakit daw mga budget meal yung ating ginagawa? Kailangan gagastos ka ng libo para sa mga kulungan na mayroon naman pwede magawa. Ikaw, gusto mo dito sa loob? Mga kaparmers, ito yung ating lilinisan. Yung mga 3 fingers na yan, 3 fingers kung tawagin. Kasi yung iba makikita mo yung para nakaganyan yung dahon niya. Kaso ang problema dito, pag nilinis, katulad ng grass cutter, kailangan hindi ka matalsikan ng dagta, napakakati. Lalo na pag kinamot ng kinamot. So, ito, kailangan ibalot ko ito sa ulo. Tanggalin ko muna yung kawayan. Simula ngayong araw, dito na tayo papakain ng ating mga alaga. Pag 3 fingers para sa mga babae, pasintabi na ho, huwag niyong subukan dahil masyado lang marami yun. Minsan kasi hindi umaandar. Merong pinipindot yan dito sa ilalim, yung parang rubber. Pag once na hindi umaandar ang yung grass cutter, himasin nyo dito sa may ilalim, sa may bandang hose, yung takbuhan ng gasolina, dito sa pinakailalim mayroon yung rubber na napakaliit na nakaganyan. Pipindutin mo lang mga 5 beses. Diba? Yan lang ginawa ko. Nandito yan o. Yan. Nandiyan sa ilalim. Kailangan pindot-pindotin mo. Kasi pag pinindot-pindot mo yan, yung hangin natatanggal. Papunta dun sa makina. Iwan ko. Hindi ako expert dito. Yan yung napapansin ko. Once na pinindot-pindot ko yun, yung parang bula-bula na hangin dun sa hose sa loob, nawawala. Yung nasa loob ng hose, pure na gasolina. Hindi pala bula-bula, yung parang may bakante, parang may hangin siya na laman. So huwag na natin patagalin dahil nag-open pa ako ng flower shop. Para ako itong madre. Ang ganda dito, napakalilim. Ito yung ating
susunugin. Puno ito ng kawayan na wala na. Pero nandito pa rin yung mga puno. Mababa na lang pero mahirap tanggalin. Kaya mas mainam. Sinambakan ko ng maraming kawayan at saka susunugin para mapatag dito. Yan lang yung nakaka-istorbo. Ayan. Malinis na sa ilalim. Yung mga green, putol na yan. Mamayang hapon, iipunin ko yan at saka susunugin dito. Maganda ho ito dito. Kahit anong oras, malilim. Sa una, nung nagsimula tayo, mayroong itong kwento bakit hindi ko pinili dito na magtayo ng triangle house dahil nga sobrang sukal ito. Mamaya, kikwento ko sa inyo kasi mahabang kwento. Hindi ko pa nga binibigkas parang ano na, may something. Grabe, ang kapal. Kasama nung 3 fingers, mga dahon ng kawayan. Mamayang hapon, sakto lang ito. Lantana. So, paano mga ka-farmers? Kung muna ay pupunta sa flower shop at makapagkape nga muna. Hindi pa tayo nag-umagahan. Mag-alas 9 na. Dahil yung open ng flower shop 9 AM. Kailangan ko makapag-open. Then gawa ng isang order. Meron tayong order na 6 na inumin. Hindi ko alam, hindi naman beer. 6 na inumin, pinapagawang buke. Pipick upin mamaya. Sobrang kape. So mamaya hapon, sakto lang yan. Medyo lanta na yan. Sunugin natin. So, paano mga kaparmans? Kita-kits mamaya. Mamayang hapon ulit. So, kailangan paghati-hatiin natin ang oras. I-balanse. Oras sa ating mini farm. Oras sa ating mountain gasyo.